Corinthians chapter 8. At buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Tayo pong natin tumayo sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Diyan na po ba kayo? 2 Corinthians chapter 9, verse 8 and 9. Verse 8 and 9. Amen. Okay, nandiyan na po kayo. Basahin po natin ng sabay-sabay. In verse number 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Verse 9, as it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Amen? Tayo po yung manalangin. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan, dakila. Tunay nga nakatingin ka sa oras na ito, sa aming mga puso, kung kami ba ay totoo sa aming pagsamba sa oras na ito at kung ang aming isipan ay nakatuon sa paglilingkod sa oras na ito. Nawa Panginoon, i-bless niyo po ang message. Ito po ay maging powerful sa pamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa mensaheng ito at sa bawat isa sa amin. Gisingin niyo po kami, Panginoon, sa mga makahina naming mga pangangatawan. Kung kami man po ay inaantok, gisingin niyo kami, Panginoon. At naway kami po ay makinig ng maigi sa inyo pong mensahe, sa inyo pong salita. Panginoon, gamitin niyo lamang inyong tagapagsalita. Kayo po magbigay sa akin ng katalinuhan, ng sapat na lakas ng pangatawan, at gabayan niyo po ang aking bibig, Panginoon. Kayo po ang tatas namin sa lahat ng ito at binabalik po namin sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Okay. So, mga kapatid, ang title po ng message natin is An Explanation of the Faith Promise Offering. Sa oras po na ito, i-explain ko po kung ano po yung Faith Promise Offering. But before that, ibuksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Lucas, Luke chapter 20. Luke chapter 21 pala, verse 1 to 4. Okay? So, basahin lang natin ito and makita natin dito that this is a good example of giving. Okay? Sa Biblia. Nandiyan na po kayo. Luke chapter 21 verse 1 to 4. Ang sabi po sa verse 1, and he looked up and saw the rich man casting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow casting in tithe 2 mites. Verse 3, and he said, of a truth I say unto you, that this poor widow had cast in more than they all. Verse 4, for all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury had cast in all the living that she had. Ano pong ibig sabihin ng verse na yan? Ano pong ibig sabihin dyan sa Luke 21 verse 1 to 4? Ang Panginoong Kristo, habang sila po ay nandoon sa treasury ng templo, nakita niya po ang isang babae na papalapit at ibinigay po yung 2 mites. Yung mites na po ngayon, yun po yung pinakamababang halaga ng pera ng mga Hudyo. Okay? Kumbaga sa panahon po natin ngayon, yan po yung 5, yan po yung 25. Okay? Naiintindihan niyo po? Meron daw po noong 2, yung mahirap na babae na yon. Kung i-convert po natin yun sa Philippine peso, yan po ay lumalabas yung 2 yon na 147 plus, I think. Nasa ganun po yung halaga niyan. Okay? So maliit na halaga, ibinigay niya po doon sa treasury, doon po sa lagayan ng offering, ibinigay niya po doon nung ito pong babaeng mahirap, poor,
widow. Pag sinabi kong widow, yan po ay wala ng asawa. At alam niyo po, sa Israel, mga minamahal na kapatid, noong panahon na yon, napakahirap po maging widow. Alam niyo kung bakit? Walang magtatrabaho para sa iyo. At yung mga babae po doon, hindi po sa kanila required na magtrabaho kapag sila po ay may asawang lalaki. Ang kailangan po magtrabaho ay ang asawang lalaki. Okay? Ang babae po, ang kailangan niya gawin, gawaing bahay, asikasuhin ng anak. Ganyan po yung batas nila noon sa Biblia. Yan po yung kailangan nilang gawin. Kaya yung babae po, kapag namatayan siya ng asawa, sa panahon na yun, kawawa po talaga siya. Sobrang maghihirap siya. Kaya nga, poor widow. Okay? Sa Bible, wala kang makikita na mayaman na namatayan ng asawa. Mahirap po talaga, naghihirap, parang kasing hirap ng daga. Na-imagine niyo po yung ibig ko sabihin? Okay? Sobrang mahirap po ng babaeng ito na nawala yung kanyang asawa, yung laman ng kanyang bulsa, pagdukot niya ng kanyang bulsa, ang nandoon lang ay yung 2 mites. Di ba? Kumbaga, 2 pechingko sa kung ikukumpara sa atin, at yun ay ibinigay niya. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoong Kristo, ibinigay niya ang lahat ng meron siya. Amen? Ibinigay niya ang lahat ng meron siya. Kaya kapatid, baka iniisip nyo, Pastor, paano niya ibinigay ang lahat ng meron siya? 2 mites lang yun. Okay? At dun, on the other side, may nakita po siya na ibang nagbibigay na mga mayayaman. Alam niyo kung gaano karami binibigay? Libo-libo yung ibinibigay. Inilalagay doon yung napakaraming mga pera sa treasury. Ang sabi ng Panginoon, mas malaki ang ibinigay ng widow, ng balo. Mas malaki ang binigay ng balo dahil ibinigay niya ang lahat ng meron siya. Naiintindihan niyo po? Alam niyo, yung isang taong mayaman, magbibigay yan sa Panginoon, pero hindi niya kayang ibigay ang lahat ng meron siya. Tama? Yung mayaman, marami siyang pera, pwede siguro kung milyones ang pera niya, pwede niya ibigay yung 1,000. Malaki o maliit yung 1,000? Malaki, tama? Pero yung 1,000 na yon, hindi yun yung kabuuang pera ng mayaman. Amen? Pero yung widow, maliit yung binigay niya, pero yun na yung lahat ng meron siya. Isipin nyo, yung widow na yun, may anak siya. Amen? May anak siya. Hindi niya inisip na, ano yung anak ko? Wala kami pagkain para. Amen? Paano yung mga anak ko? Paano yung pag-aaral nila? Yung widow na yun, ibinigay niya. Yung natitira niya pera. Alam niyo kung bakit? Meron siyang faith. Amen. Amen? Meron siyang faith. Kaya nga sa pagbibigay, kailangan natin ng faith. Amen. Amen? Faith ang kailangan. Maaaring kapag sagana ka sa buhay, magbibigay ka sa Panginoon, pero may faith ka ba kapag magbibigay ka sa Panginoon ng malaki? Amen? Hindi na dadaan sa laki ang pagbibigay. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Pero kung wala kang faith na ibibigay mo yan, o ito, Panginoon, marami yan, gamitin mo sa gawain niya. Hindi po pwede yan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga alam nyo, kapag magbibigay ako sa Panginoon, pinag-pray ko muna, Panginoon, pasensyahan mo na to ah. Ito yung halaga na bibigay ko sa iyo. Ito yung halaga na kahit paliit, naway magamit sa iyo kapurihan. Amen? Yung faith ay pagpapakita ng pagpapakumbaba natin sa harapan ng Diyos. At yun yung ginawa ng widow woman. Meron siyang pananampalataya sa Diyos na isusupply ng Panginoon yung kanyang pangangailangan. Bakit? Pangako yan ng Diyos eh. But by God shall supply all your needs. Amen? But my God shall supply all your needs. Pero mga kapatid, kapag binasa niyo yung taas ng versikulo na yon, sino yung ipoprovide ng Diyos ang kanyang pangailangan? Ipoprovide na niya ng pangailangan yung mga nagbibigay ng tapat at totoo. Amen. Amen? Kaya kung ikaw ay nagbibigay ng tapat at totoo sa Panginoon, our God shall supply all of our needs. Amen? Proven ito mga minamahal na kapatid. Sa aming mag-asawa, natutuwa kami sa Panginoon. Wala na kaming minsang pangbili ng pagkain, pero biglang may darating. But my God shall supply. Amen? Sa pagbibigay namin sa Panginoon, hindi kami nagdududa. Dahil kayang i-provide ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya simpa naman kami dyan. Di ba?
pwedeng kainin, may asukal, may bigas. Amen? May toyo. Di ba? But my God shall supply all your needs. Amen? Pag-aaralan po natin sa oras na ito, an explanation of the faith promise offering. Pagpapaliwanag sa faith promise offering. Meron tayong tithe, okay? Meron tayong, tawag doon next, tithe, meron tayong offering, at meron din tayong tinatawag na faith promise commitment or giving. Okay? Diyan po sa text na binasa natin kanina sa 2 Corinthians, okay, on our introduction, nakikita niyo po ba dyan mga minamahal na kapatid? Okay? Diyan po mga kapatid, makikita po natin dyan, ang purpose po ng lesson na ito, faith promise commitment, ay pag-aralan po natin kung ano yung faith promise commitment. Okay? So, bago natin gawin ang pagbibigay ng faith promise commitment, unahin po muna natin yung tinatawag na tithe. Okay, nandiyan po ba? Dito na yung tithe. Yan, tithe. Diba? Ang sabi po dyan, dito po muna ako ang sabi po dyan, faith promise offering is a type of offering that is collected and used to help missionaries and missions they need. It's voluntary. It is voluntary. Ibig sabihin, hindi ito sa pilitan. Mga kapatid, sa oras po na ito, pag-uusapan natin yung faith promise commitment at lilipas ulit ang isang linggo, next week, aayusin ulit natin yung ating faith promise commitment. Okay? Kung ipinalangin mo sa Panginoon, kumilos ang Panginoon, o kaya kung ano yung pagkilos sa'yo, kung ano yung desire mo, ang sabi doon, it is voluntary. Kung wala, edi wala. Amen? Kung yung faith promise mo, nahihirapan ka nung una, nahihirapan ka sa amount na yon, babaan mo. Amen? Kung nahihirapan ka talaga, alisin mo. It is voluntary. But this time, ituturo ko po kung ano ang faith promise offering at i-renew po natin ito. Amen? So, sabi dyan, ang faith promise ay pagbibigay, kinokolekta ito para ibigay sa mga manggagawa ng Panginoon, sa mga missionaries, para ipalaganap ang salita ng Diyos. Amen? Ano yun, hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin kailangan ang pera. Tama? Ang mundong ito kailangan ng pera, ang gobyernong ito kailangan ng pera para siya ay umusad. Alam niyo po, ang gawain ng Panginoon, kailangan din ng pera para umusad. Tama? Para maipalaganap ang gospel. Alam niyo, dito sa Mission House, kung walang mga nagbigay dito, hindi ito mag-uumpisa. Hindi tayo makakaupa. Amen? Hindi masusupply. Kaya nga, salamat sa Panginoon dahil may nagpo-provide. Minsan may nagbibigay sa amin. Diba? Mga kaibigan namin sa Facebook, mga pastor, minsan nagpapadala. Diba? Yun po yung nakakatulong para sa pangailangan ng Mission House at para po sa pagbayad natin sa renta. Okay? At tayo, bilang tayo ay naligtas, ito po yung pagpapakita natin ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng kaligtasan. At ito rin po yung isusukli natin na maipalaganap ang salita ng Diyos sa ibang panig ng mundo, sa ibang bansa. Mamaya makikita nyo yung mga pictures, nandiyan mo, Brother Aljon, yung mga pictures ng mga missionary na sinusupport natin. Papakita ko po sa inyo. Pwede pa kayo next battle natin. Before we give to the faith promise, let's give first our time and offering. Okay? Bago natin bibigyan yung faith promise, mga kapatid, hindi ko po kayo pinipilit bigyan yung faith promise. Kung hindi nyo pa po na-master yung tithe and offering, wag po muna kayo pupunta sa faith promise. Kailangan nyo po muna i-master. Ano ibig sabihin ni Pastor? Kapag nakatanggap kayo ng pera, alisin nyo yung tithe nyo, alisin nyo yung offering nyo, and then tsaka nyo aalisin yung promise kung magkano yung inilaan nyo para sa Panginoon. Yun po yung ibig ko sabihin. Ngayon, kung hindi nyo pa na-master yung tithe and offering, huwag muna kayo pupunta sa tinatawag na faith promise commitment. Amen? Amen. Para hindi rin po kayo mag-struggle. Okay? Next. Tithe. Ito po yung tithe. Okay, tingnan po natin kung paano kinukompute yung tithe. Okay? So, ganito po yung ginagawa ko at ito po talaga yung dapat gawin. Sa tithe po is the first 10% of all we receive. Ngayon, halimbawa,
nakatanggap ka ng 1,233. Ito yung total na natanggap mo sa loob ng isang linggo. Okay? And then, ita-times mo yan sa 0.10. Ang lalabas ay 123.3. Okay? Tama po ba ako? Amen. Yung 90% yan ay sa'yo. Yung etong 123.3, yan yung type mo. Okay? Yan yung type mo. By the way, mga minamahal na kaibigan, kapatid, yung type, hindi po yan sa'yo, sa Panginoon yan. Kahit nung hindi ka mananampalataya, yung type sa Panginoon yan. Kahit hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, yung type sa Panginoon talaga yan. Dapat ibibigay mo yan. Alam nyo, may mga kakilala ako mga tao, dahil gusto nilang subukan yung tawag dito, yung blessing sa Panginoon, kahit hindi sila Christian, nagbibigay sila ng tithe. Naghahanap sila ng simbahan, ibibigay nila yung tithe nila. Naghahanap sila ng tamang simbahan, like baptist. Bakit? Kasi yung tithe, si Abraham dyan pinagpala. Wala namang baptist ng panahon ni Abraham, pero nagbigay siya ng tithe. Di ba? Naintindihan niyo po ako? Si Abel, di ba? Nagbigay siya ng kanyang first fruit sa Panginoon. Ibilinas siya ng Panginoon at si Abraham ibilinas ng Panginoon. Diba? Wala pang Christianity, wala pang Baptist that time. Okay? So yun po yung tithe. And then next po natin, ano naman po yung offering? Yan. Ito po sa akin to. Hindi ko sinabi po na gayahin nyo. Ito po yung pamantayan ko. Offering is not required as is the tithe. Kung ayaw mo mag-offering, hindi mo ito mag-offering. Okay? Basta yung tithe, kailangan ibibigay mo yun. Kasi sa Panginoon yun. Yung tithe ay hindi pagbibigay, yun ay pagbabalik. Okay? Ibig sabihin, pag binalik, parang laruan, may kinuha kang laruan. Eh, hindi sa'yo yun, hinirap mo lang. Kailangan mo ibalik yun. Ganun po yung tithe. Kailangan, pag halimbawa, umutang ka, diba? Kailangan mong ibalik. Okay? Yun yung tithe. Okay? Kailangan natin ibalik. Ngayon yung offering, ganito po yung ginagawa ko. Sa tithe, hindi ka pa nagbibigay doon kasi binalik mo lang eh. Tama ba ako? Iba yung binalik sa binigay. Okay? Sa tithe, hindi ka pa nagbibigay doon. Binabalik mo pa lang yun. Malinaw po ba? Naintindihan niyo ako? Okay? Yung tithe, hindi pagbibigay. Pagbabalik yun. Okay? Ang offering, yun po yung nagbibigay ka na. Kaya nga, ang ginagawa ko, iba, natanggap mo 1,233. Ita times 20 ko. Dodoblihin ko yun. Okay? Ang lalabas na ay 246.6. Yan ang ating offering sa Panginoon. Mas malaki sa tithe ko. Ang total ng lahat ng giving ko ay 300 something, di ba? 300 plus. Ngayon, yung sa 1,233, magkano na lang yung mapupunta sa akin dyan? Nasa magkano, brother? Nasa 8, no? Nasa 8 ba? Okay, nasa 8 kasi 1 to 12. May nasa 800 siguro. Okay? Tapos, aalisin ko dyan yung faith promise ko at yung first fruits offering. Aalisin ko dyan. Okay? Kaya yung mapupunta sa akin ay almost half. Okay? Ganun po yung giving ko. Yun po yung disiplina ko sa sarili ko. Kasi sa Panginoon yun. Yung commitment ko, hindi na sa akin yun, sa Panginoon yun. Kasi pinumit ko na yun sa Panginoon. Okay? Yun yung faith promise commitment. At ito yung offering. Dito pa lang po tayo nagbibigay sa offering. Okay? Naiintindihan niyo po? Next po natin. Ayan. Sabi, tithe is returning. Tithe is returning. Pagbabalik. Ibinabalik mo lang sa Panginoon. Okay? Hindi sa iyo yan. Babalik mo yan sa Panginoon. Offering is giving. Yun talaga yung giving, yung offering. Kaya kapag nag-ano ka dito, nilagay mo, tithe, sinulat mo lang tithe, hindi ka pa nagbibigay doon. Pero kapag naglagay ka kahit piso doon sa giving, yun yung binigay mo sa Panginoon. Amen. Yun yung pag-honor mo sa Panginoon, yung offering. Pastor, paano kung wala naman akong natanggap na pera talaga? Ang ginagawa ko po, nag-o-offering ako. Ilalagay ko lang, offering. Kasi wala naman akong tithe eh. Wala akong ibabalik. Kaya ang ginagawa ko, offering. 100 din, offering. Kung wala akong na-receive, 50. So yun po yung ginagawa ko po. Kasi, kailangan po sa worship, may ipagkakalood talaga tayo sa Panginoon. Kasi worship eh. Ang ingredients ng worship is giving. Prayer, thanksgiving,
Tapos kasama nun, mag-aalay ka. Yun po talaga ang paraan ng worship. Ikaw ay may iyahan doon sa Panginoon. Kaya hindi kumpleto ang worship ng bawat isa sa atin kapag wala kang giving sa Panginoon. Kahit barya. Amen? Yun yung worship. Okay? Next. Mission is investing. Yung faith promise offering is investing. Bakit po? Nag-i-invest tayo para sa mga kaluluwa at maliligtas sila sa Panginoon. Amen? At karangalan yun sa atin na nagiging part po tayo sa pagbibigay sa mga missionaries dahil sa kanila may naliligtas na kaluluwa. At dahil sa ipinadadala nating pera sa kanila, nagagamit iyon para yung missionaries makakain, para may pangrenta. Amen? Naintindihan niyo po? Doon po ginagamit yung faith promise offering or giving. Okay? And mission is investing. Amen? Alam niyo po yung faith promise giving, yan po ay sacrificial giving. Sakripisyo yan, di ba? Binalik mo na yung time mo, nag-offering ka, tapos may isa na naman, sakripisyo na yan. Amen? That is sacrifice. At yan ang gusto ng Panginoon, yung sakripisyo. Amen? So, next natin. Dito kasi yung outline ko eh. So, punta na tayo sa number 1. The faith promise offering is to support God's work. Is to support God's work. Buksan po ninyo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 1. Sabi po dyan, for us touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write unto you. Diba? Sa ministering, sa pagpo-kolekta, pag binasa po natin sa Tagalog, basahin ko po sa Tagalog. 2 Corinthians chapter 9, verse 1. Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ito po yung faith promise, ito po yung mission giving, tinutukoy dyan, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. Okay? Pag sinabi pong abuloy sa mga banal, yun po yung yung bibigayan nila para po sa mission. Yan po yung mission giving. Amen? The faith promise offering is to support God's work. Yung faith promise offering po ay para suportahan ang gawain ng Diyos. Isipin niyo po, no? Makinig po tayong lahat. Yung gawain po ng Diyos, sinusuportahan po natin. Hindi po po ang malaking, po yun, pribilehiyo. Na yung gawain ng Panginoon, susuportahan natin. Yung church na itanayo ng Panginoon, susuportahan natin. Amen? Sino ba naman tayo, di ba? Na yung barya natin nakasuporta pala sa gawain ng Panginoon. Amen? Di ba? Na kahit piso nakasuporta sa gawain ng Panginoon, kahit dos nakasuporta sa gawain ng Panginoon. Amen? Letter 8, God already owns all the wealth in this world and needs nothing from us. Tandaan po natin, hindi po kailangan ng Diyos yung pera natin. Kahit gaano pa tayo kayaman. Kahit yung laman ng wallet mo ay libo-libo, hindi po yan kailangan ng Diyos. Amen? Buksan po natin sa Psalms chapter 24, verse 1. Basahin po natin ang ating Biblia. Hindi tayo dapat maging proud, mga kapatid, na marami akong pera. Amen? Alam niyo po, hindi kailangan ng Panginoon ang dami ng ating pera. Psalms chapter 24, verse 1. The earth is the Lord's. Amen? Kanino daw yung earth? Kay Lord. Kahit mapili mo pa yung buong China, sa Panginoon pa rin yan. Kahit mapili mo pa yung US, sa Panginoon pa rin yan. Amen? And the fullness thereof, pati yung nasa loob sa Panginoon. The world and they that dwell therein. Kaya ikaw na tao, tayo na tao, sa Diyos ka rin. Amen? Pati mga hayop ka nandyan. Kahit magtayo ka ng napakaraming building, sakupin mo yan, sa Panginoon pa rin yan. Amen? Lahat ng mayroon dito sa mundo ay sa Panginoon. Amen? Sa Panginoon yan. Okay, letter B. But God has chosen to use human instruments in doing His work. Okay? Gagamitin ng Diyos ang tao para sa kanyang work. Amen? Kaya nga tayo mga ligtas, mga kapatid, gagamitin niya tayo para sa kanyang mission. Okay? Gagamitin niya tayo. Hindi siya gagamit ng ibang tao. Ang gagamitin niya ay ang mga ligtas na tao. Amen? Ligtas ba kayo?
Amen? May pananampalataya tayo sa Panginoon. Ligtas tayo. Tayo po yung gagamitin ng Panginoon. Amen? Number 1, in preaching. Saan tayo gagamitin ng Panginoon? In preaching the gospel. Amen? God has chosen to use people. Buksan natin sa Romans chapter 10, verse 13 to 14. Kaya nga, kung nag-share ka ng gospel, kung nagbibigay ka ng gospel tracts, kapatid, ginagamit ka na ng Panginoon. Amen? At ang Panginoon, nakatingin, nakakatuwa itong kapatid na ito, nagbibigay mo ng tracts, diba? Amen? Nakakatuwa itong kapatid na ito, kasama na sa Bible study. Amen? Romans chapter 10, verse 13 to 14. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Verse 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Amen? Kaya nga, ang gagamitin ng Diyos, sabi, paano sila makakapakinig kung walang maghahayag ng salita ng Diyos? Kaya tayo yung gagamitin ng Diyos para makapakinggan ng mga tao ang salita ng Diyos. Amen? And number 2, in supporting those who preach the gospel, God has also chosen to use people. Amen? At hindi lang sa pag-preach, okay? Hindi lang sa pag-preach, maging sa pangangailangan ng kanyang gawain, gagamitin niya rin ang taong naligtas. Amen? Ang taong naligtas. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, isa rin po ito kung bakit tayo nagsosolvini, para sila ay maidagdag sa kawan ng Diyos sa church. At kapag sila ay naidagdag sa church, mga kapatid, darating yung time, matututo yan. Kayo, mga nandito, mga bago, di ba natututo kayo magbigay? Amen? Di ba may natututunan tayo? Dati ako naman, hindi ako marunong magbigay sa Panginoon Pero dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos sa mga nakalipas sa panahon, paunti-unti kong natutunan at tumibay yung pananampalataya ko sa Panginoon. Amen? Na hindi ko na iniisip kung may pagkain kami sa susunod na araw. Amen? Basta ibibigay ko yung para sa Panginoon kasi sa Panginoon yun. Amen? Diba? Natututo tayo ng pakunti-kunti at gagamitin tayo ng Diyos. Yung bawat naliligtas na tao ay gagamitin niya ng Diyos. Pakunti-kunti. Amen? Pero yun po, pag natutunan nila na magbigay sa Panginoon, nadami ang pera ng gawain ng Panginoon. At pag dumami yun, mas makapagbubukas ng mga gawain. Di ba? Magkakaroon ng mga feeding sa bata, tapos yung bata tuturuan ng gospel. E saan ba ang gagamit ng pera para sa giving? Di ba? Kailangan ng pera sa giving. Tama po ba ako? Hindi tayo makakabili ng pagkain kapag walang pera. Right? Di ba? Paano tayo makakapagbukas ng katulad ng VBS kung walang pera? Di ba? Kaya nga gagamitin tayo mga tao, tayo mga niligtas, tayo yung gagamitin. Amen? Huwag nating iasa yung mga kapatid, yung pangangailangan ng simbahan sa gobyerno. Kasi hindi sila ligtas Amen? Hindi nila nauunawaan kung ano yung Biblia. Ang nakakaunawa ng Biblia ay tayo mga naligtas. Amen? Naintindihan po natin? Kaya nga tayo, hindi tayo humingi ng sponsor sa barangay o kung kanino mang gobyerno o mga politika. Amen? Kasi ito po ang kausap dito sa salita ng Diyos ay mga ligtas. Ang church po ang kausap dito. Amen? Number 2, the faith promise offering is to come from individual believers through the church. Yung faith promise offering daw po ay nanggagaling yan sa bawat isa po sa atin ng mga ligtas. Okay, sa bawat isa po. Hindi po yan, kunyari, Gamba family, Tragura family. Individually po yan. Doon po yan ang gagaling. Okay? Individually and voluntarily. Okay? Letter A, the church will commit to support missionaries and mission projects as individual members will promise to contribute faithfully. Note nyo po yung word dyan, will promise to contribute faithfully. Okay? Na ikaw ay magpa-promise na mag-contribute ka ng may katapatan. Amen? Kaya nga mga kapatid, bibigyan ko kayo ng isang linggo. I-renew natin yung ating faith promise commitment. Okay?
para malaman ko rin mga kapatid kung sino yung missionary na i-stop ko based doon sa commitment natin. Kasi mga kapatid, to be honest, naging short po talaga yung faith promise giving natin. And some of the missionaries ay hindi na po natin nabibigyan. Okay? Kaya i-renew ko po ito para malaman ko kung sino yung sasabihan ko, pasensya ka na, missionary, pastor, medyo na short po kami. Kailangan po muna namin ikat ang support namin sa inyo. But we are praying na kapag nag-increase po ang aming faith, di ba, yung aming pananampalataya, maibabalik po namin ang support namin sa iyo. Di ba? Ganun po yung mga kapatid. Kasi po, yung pagbibigay po sa missionary, hindi po yan basta-basta. Amen? Hindi po yan basta-basta. Na meron sa linggo, sa isang buwan, sa susunod, wala. Eh, kailangan po kasi yan consistent. Kasi po yan po ay partnership. Amen? Partnership of the gospel. Nakikipag-partner po tayo sa simbahan nila para makatulong po iyon na mapalaganap ang salita ng Diyos doon sa area nila. At dito po sa atin, di ba, nakita niyo po si Pastor Adol Duca, yung pastor na nagpunta dito nung anniversary natin. Di ba? Yung hindi naman siya mataba, yung sakto lang yung katawan niya. Nakapula po ba yun? Kalimutan ko yung short niya. Naka-green, di ba? Si Pastor Adol Duca, nagsusupport po yun dito. Amen? Dati po nagsusupport din yung doon sa Livingston, nagsusupport kami sa kanya. So, sinuklihan niya, nagsusupport din siya dito. Amen? Di ba? Si Pastor Andrew, yung simbahan po nila, nagsusupport din po yun dito. Okay? Kaya nga po sila yung in-invite ko nung time na yun kasi nagsusupport po sila dito po sa gawain. Amen? Ganun lang po mga minamahal na kapatid. Tulungan po tayo sa pagpapalaganap. Kasi gusto po nila maging partner dito. Di ba? Gusto po nila maging partner. At nagbunga po mga minamahal na kapatid. May mga naliligtas po dahil po sa gawain na ito. Di ba? Soul winning, may naliligtas, may tumatanggap sa Panginoon. Hindi man nagsisimba, pero nagkakaroon ng bunga. Nakakapagtanim. Amen? Amen. Pero may minamahal na kapatid, kung wala yung salapi na yon, di ba? Sobrang struggle. Sobrang hirap. Amen? Kaya kailangan po talaga yung pera. Amen? If a believer promises to take part in supporting missions through his church, he needs to realize the following things. Okay? Tingnan niyo po ito ha. Kailangan daw po natin itong i-realize kung gusto po natin maging part ng faith promise giving. Okay? Nababasa niyo po ba dyan? It is, ano po? It is to be, Brother Aljon, it is to be voluntarily participation. Okay? Voluntarily participation po. Basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 8 verse 8. Pag sinabi kong voluntary, ano pong ibig sabihin ba sa Tagalog? Pusa. Ayan, pusang loob. Ayan. Kaya kung hindi po magaan sa loob nyo, hindi po tayo pinipilit. Okay? Kapag hindi po magaan. Okay? Kaya nga, kailangan ipag-pray natin ng maigi. 2 Corinthians chapter 8 verse 8, I speak not by commandment. Sabi ni Paul, not by commandment, ito utos, but by occasion of the forwardness of others and to provoke the sincerity of your love. Amen? Basahin ko po sa Tagalog para mas maano po natin. Verse 8, hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos. Sabi ni Pablo, ang pinag-uusapan po nila dito, mission giving sa 2 Corinthians na ito. Sabi niya, hindi ako nangungusap na katulad na nag-uutos. Kumbaga, hindi kayo inuutusan na magbigay kayo ng faith promise commitment nyo. Kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasibagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Kumbaga, ang sinasabi dito ni Pablo, di ba? Kung ikaw ay totoong naligtas at kung mahal mo talaga ang gawain ng Panginoon, di ba? Ito ang dapat natin gawin. Diba? Ito yung pagbibigay na dapat din natin isaalang-alang bilang mga ligtas. Yun po yung ibig sabihin para patunayan daw yung sinseridad ng ating pagmamahal sa Panginoon sa gospel. Yun po yung sinasabi dito ni Pablo. Amen? Number 2, it is to be done willingly.
Ano yung sabihin ko ng willingly? Di ba? Gustuhan mo talaga. Kung gusto mo talaga. Kaya nga kapag ayaw mo, edi ayaw. Wala tayong magagawa. Pero kung gusto mo talaga. Amen? In 2 Corinthians chapter 9 verse 7, lagi ko po ito binabanggit sa ano po natin bago tayo mag-ibig. Sabi po dito, every man, okay, according as he purposeth in his heart, kung bukal sa iyong loob, sa iyong puso, kung magbibigay ka dito na malungkot ka, ay Panginoon, nalulungkot ako sa pagbibigay ko. Kung magbibigay ka, huwag mo na ibigay. Kasi hindi yun galing sa puso mo. Naniniwala ko yung video na nagbigay, masaya yun siya binigay na kahit 2 mics na lang yun. Naniniwala ako na masaya siya. Kayo ba, pag magbibigay kayo sa Panginoon, nalulungkot kayo? Huwag kayong malungkot pag magbibigay kayo sa Panginoon. Kaya, bago kayo pumunta ng simbahan, doon sa bahay mo, itatabi niyo yung Panginoon. Kaya kung sabi niyo yung Panginoon, Panginoon, para sa ito eh. Mamaya wala na kaming pambili ng ulam, wala na kaming gas, bayad ng kuryente, tubig. Pero Panginoon sa ito, alam ko, ikaw ang magsusupply ng aming pangailangan. Amen? Ganun po mga kapatid, bago kayo pumunta ng simbahan, sa bahay niyo palang pagtabi niyo ng pera kung saan niyo yung Panginoon. Panginoon sa ito eh. Commitment ko to, offering ko to, tithe ko to, sa ito Panginoon. Amen? Para pagdating mo ng simbahan, pag ibibigay mo yan sa Panginoon, Panginoon, ito na, dadalhin ko sa iyo. Diba? Masaya ako, Panginoon, na iaalay ito sa iyo. Ibibigay ito sa iyo. Ibabalik ito sa iyo. Amen? Ganun po ang dapat natin maging attitude, mga kapatid. Dahil kapag hindi tayo willing, hindi tayo masaya, tingnan niyo po, so let them give, not grudgingly. Ano ibig sabihin sa Tagalog ng not grudgingly? Tingnan natin sa Tagalog ha. 9:7. Diba? Huwag mabigat sa loob. Amen? Huwag mabigat sa loob. O kaya yung nag-aalala ka. Diba? Paano yung ganito, Panginoon, ganyan. Diba? Huwag yung nag-aalala. Or of necessity. O kaya dahil lang kailangan ko magbigay. Kasi kailangan ni pastor, kailangan ko magbigay. Kumbaga yung napipilitan ka lang, huwag daw po ganun kapag magbibigay sa Panginoon. Huwag mabigat sa loob, huwag napipilitan. Not grudgingly or of necessity. Ano pong sabi doon sa dulo? For God loveth a cheerful. Masayang nagbibigay. Amen? Mahal ng Diyos yung masayang nagbibigay. Amen? Kaya nga gusto ng Diyos, willingly tayo magbibigay. Number 3, it is because of sincere love for our Lord Jesus Christ. Amen? In verse 8, tingnan po natin, verse 8. And God is able to make all grace. Amen? Make all grace. 2 Corinthians 9, verse 8. And God is able to make all grace abound toward you. Kapag nagbigay ka daw ng masaya, ang lahat ng biyaya ay kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Toward you, that ye always having all sufficiency on all things may abound to every good work, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipagsagana sa bawat mabuting gawa. Amen? Mananagana daw tayo kapag nagbibigay tayo ng masaya sa Panginoon. Kaya minsan, na-experience yun, magbigay ka sa Panginoon na napilitan ka. Tapos, parang ang bigat. Diba? Parang, di ba, minsan simple ka, Panginoon, nagbigay ako bakit wala kami makain? Di ba? Kumbaga, mayroong tinatawag na panunumbat. Pero kung ibibigay mo ng masaya niya, di ba, kayang i-provide ng Panginoon ang ating pangangailangan. Kung magiging masaya tayo sa pagbibigay. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kahapon, nakareceive ako ng gift. Di ba na Biblia? Nandun sa loob eh. Yung nasa my day ko. Pinagpipray ko yung sa Panginoon kasi wala akong pambili. That is worth 3,200. Pinagpipray ko. Hindi siya ordinary yung Bible. Study Bible siya. Malaki yun, malaki pa dito. Pinagpipray ko yung sa Panginoon, matagal na. Diba? Wala akong pambili.
Pero alam nyo, every time na magkakaroon ako ng pera na kaya ko na siyang bilhin, sabi ko, Panginoon, ito muna. Unahin ko yung type ko. Unahin ko yung offering ko, yung commitment ko sa'yo. Amen? Binibig ng Panginoon. Di ba? Nagkaroon ako, hindi ko binili. Ibinigay sa akin. Amen? Yun yung blessing ng Panginoon. Kaya niyang ibigay. Basta ikaw ay magiging tapat. Ikaw ay magiging masaya sa Panginoon. Di ba yung testimony ko sa inyo? Wala akong pambili ng sapatos. Di ba? Wala akong pambili ng sapatos. Kasi yung pagpunta ko doon kala Pastor Ira. Si Pastor Ira, yun sa kanila galing ko. Pastor Ira Intong. Nabunot ako sakto. Di ba? Alam ng Diyos yung puso ko eh. Di ba nakita ng Diyos yung puso ko? Kaya tayo mga minamahal na kapatid, huwag tayong mag-aalinlangan sa Panginoon. Amen? Maging masaya tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Dahil pag naging masaya tayo, ang Panginoon ay magiging masaya din na ipagkaloob yung ating pangailangan. Di ba? Sinungaling ba ang Diyos sa sinabi niya dito? Anong sabi niya doon? And God is able to make all grace, lahat daw ng biyaya, abound toward you. Amen? Sipin nyo yun, no? Abound toward you. Alam nyo dati, kapag nababasa ko itong mga verse na to, kapag nagbigay pala ako sa Panginoon, no, pagpapalain, iniisip ko, dadami yung pera ko. Kaya iniisip ko yung magiging libo-libo agad yung pera ko kapag binigay ko to. Iniisip ko, pagbigay ko sa mga susunod na araw, magkakaroon ako ng libo-libo. Ganun yung iniisip ko. Iniisip ko yung yung pag magbigay ako, yung kumbaga, babalik. Lord, ito balik mo. Ganun yung iniisip ko. Naging mali yung attitude ko nung sa Panginoon that time. At natutunan ko na pag binigay ko, Panginoon, ikaw na bahala. Amen? Panginoon, alam ko ito, kikilos eh. Pero may pangailangan kami, ikaw ang kikilos. Binago ko yung attitude ko sa pagbibigay ko. Amen? And number 3, this is the last. The faith promise offering is to be promised ahead of time. Ahead of time. 2 Corinthians chapter 8, verse 10. Isa po natin sa Biblia. 2 Corinthians chapter 8, verse 10 to 11. And herein I give my advice, for this is expedient for you who have begun therefore, not only to do, but also to be forward a year. Okay, verse 11. Now therefore perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. Yung faith promise giving po, nung panahon ni Pablo, sinabi niya na paghandaan nyo na po ito sa loob ng 1 taon. And after a year, babalik ako dyan at kukorektahin ko yun. Amen? Ganun po yung panahon nila Pablo. Okay? Iniipon po nila yung sa loob ng 1 taon at ibibigay nila, iipunin. Ngayon, pag nangyari po yung naipon nila yung pera, pagbalik ni Pablo, okay? Pagbalik ni Pablo, gagamitin niya ba yun sa walang kabuluhan? Pagbalik ni Pablo, gagamitin niya, pupunta na naman siya ng ibang bansa. Gagamitin niya yung pera. Amen? Di ba? Pero kung pagbalik doon ni Pablo sa Corinthians, walang pera, makakaalis kaya si Pablo? Mapupunta kaya sa Pilipinas ang salita ng Diyos? Kaya nga, itong mga taga-Corinthians, mga taga-Ephesians, Philippians, sila'y nag-ambagan para yung salita ng Diyos mapunta dito sa Pilipinas. Isipin niyo yun. Diba? Dahil sa kanilang pananampalataya. Tayo, na minamahal na kapatid, ano ang gagawin natin para mapunta yung gospel sa ibang bansa? Diba? Anong kailangan natin gawin? Magkaroon din tayo ng pagbibigay para maibahagi ang salita ng Diyos sa ibang bansa. Amen? That is the purpose of faith promise offering. Okay? Letter A, we do not know the future, but God does. Therefore, we can have confidence and peace in Him. Di ba? Magkaroon tayo ng kapayapaan at confidence na siya ang kikilos sa atin. Amen? Alam niya yung future. Okay? Tayo hindi natin alam yung future, pero ang Diyos alam niya ang future. Amen? Letter B, we should pray and ask God how much He wants us to give by faith.
Kaya nga mamaya sa mga susunod na araw, ipag-pray nyo sa Panginoon, Panginoon, magkano po ba talaga ang ibibigay ko sa'yo? Panginoon, pag 100 ba, mahagaan ba yung sagot ko? 100 naman. Isisipin mo. Parang magaan pa. Sige, 150. Ito pag ito, Lord. Parang magaan pa. Sige, 200. Pero pag binigla mo, 500, Lord. Ano lang? Parang mabigat. Sige, ano muna? Pag 400 kaya. Ganun mga kapatid, pag-isipan nyo mabuti. Huwag yung pabigla-bigla. Okay? Pag-isipan para maibigay natin. Kasi kailangan po consistent tayo sa ating promise sa Panginoon. Amen? That is a promise. Faith promise. Amen? Kapag nag-promise ka, dapat hindi mo yan babaliin. Amen? Faith promise commitment. Okay? We should pray. Then we commit ourselves to contribute that amount and begin trusting God to supply it. Ipagkatiwala natin sa Panginoon na ito'y masusupply. Amen? Kahit nga mga kapatid yung faith promise offering, pinagpipray ko rin yun sa Panginoon eh. Lord, wala akong pang faith promise. Di ba? Naway pagkalooban mo ako. O pag pinagpray ko yun sa Panginoon, may dadating na blessing. Hindi na ibibigay ko sa faith promise. Amen? Nagiging sensitive lang ako sa prayer ko. Kapag may pinagpipray ako, kailangan ibibigay ko yun. Amen? Kung ano yung pangako ko sa Panginoon. Letter C, there are 3 things necessary in the life of Christian to please God. 3 things, tandaan niyo po. 3 bagay na kailangan para ma-please natin si God. Una, faith. Faith, pananampalataya. Hindi mo ma-please si God kung wala kang pananampalataya. Hindi mo siya ma-please sa iyong buhay kung wala kang pagtitiwala sa Kanya. Kung hindi mo siya sinasangguni sa iyong buhay, hindi mo ma-please si Lord. Amen? Ano pa? Love. Kung wala kang pag-ibig sa Diyos, hindi mo ma-please si God. Amen? Kaya nga may nagsasabi, pinagpapala ako ng Panginoon. Kahit wala ako sa simbahan, kahit hindi ako naglilingkod sa Panginoon. That's wrong. Amen? Hindi mo na-please si God kapag wala kang faith and love sa Kanya. Amen? Iba yung na-please mo. Diba? Sino ba yung kalaban ng Diyos? Yun yung na-please. Okay? Siya yung nagbibigay sa'yo, hindi si God. Amen? Kaya hindi natin pwedeng i-please si God without faith and love and obedience. Kung hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi mo siya ma-please. Amen? Kaya nga nung mga unang panahon sa Old Testament, anong ginagawa niya sa mga hindi sumusunod? Ha? Di ba pinapalo niya? Paano palo? Bibigyan niya ng sakit. Papatayin niya, kukunin niya na. Di ba? Kaya nga tayo kapag pasaway tayo, kukunin tayo ng Panginoon. Amen? Kaya huwag kayo magpasaway. Di ba? Si Moses, masunurin yun sa Panginoon eh. Pero yung isang beses lang siyang sumuway, ginawa siya ng Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon, huwag mong papaluin yung bato. Kausapin mo lang. Yung bato na yun, nagre-represent yung kay Jesus Christ. Buhay yung bato na yun eh. Gumagalaw yung sumusunod yun sa kanila eh. Kaya lang ano ginawa niya? Pinalo niya. Nainis kasi siya sa mga tao. Di ba? Ang sabi niya, tigas kasi ng ulo ng mga tao mo. Kaya pinalo mo, di ba pinalo niya, nagpipil siya. Ito na yung tubig. Ang kukulit nyo. Di ba? Dahil kahit masunurin si Moses, nagkamali siya ng isa sa Panginoon. Kinuha siya ng Panginoon. Di ba? Amen? Ang pinalo niya pa, yung Panginoon. Yung bato. Diba? And kaya, pag di kayo obedience, baka kunin kayo ng Panginoon. Pag di kayo masunurin, magugulat ka na lang, nasa langit ka na. Di ba? Sabi mo, nakaraan, nandun na ako, kasama ko yung mga tropa ko At andito na ako. Tapos pag tining mo doon, sabi mo, nakalamay ako. Ano nangyari sa akin? So pala, nasaksa ka pala. Diba, hindi mo alam, nandun ka na sa langit. Amen? Kaya nga, mag-please natin si God by being obedient to Him. Then, tandaan yan, faith, love, and obedience. Kung wala kang faith, wala kang love, hindi ka masunurin, hindi mo na-please si God. Amen? Tandaan niyo po yan. Okay? Notice the important part of faith has in our lives. Okay? Number 1, we are saved by faith.
We are saved by faith. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Tingnan po natin sa Biblia natin. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves. Hindi sa sarili mo na maliligtas ka, hindi sa pera mo na ikaw ay maliligtas, hindi sa mga sacraments ikaw ay maliligtas. It is the gift of God. Amen? Not of works, hindi sa gawa, hindi sa pagpapakain sa mga bata, hindi sa feeding, hindi sa pagtulong sa mga mahihirap, hindi sa pagtulong kay pastor, okay? Hindi sa pagbibigay ng pera sa simbahan. Not of works, lest any man should boast. Hindi mo yan may pagyayabang sa harapan ng Diyos. Amen? We are saved by faith. Number 2, we walk and live daily by faith. Amen. We walk and live daily by faith. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. And sabi po dito, for we walk by faith, not by sight. Kaya pag lumalakad tayo sa ating buhay pananampalataya, dapat laging by faith. Amen? By faith. I remember, ang sabi ni Pastor Barbara, hindi kita masusuportahan dyan sa mission. Ang sabi ko, by faith, Pastor. Amen? By faith. Walk by faith and not by sight. Di ba? Ang maaari siguro iniisip ng tao, di ba? Hindi magpapatuloy ang gawain niya kung walang pera. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Amen? That is by faith, kaya nagkaroon ng gawain dito. Pero alam nyo, kung ang inyong lingkod walang pananampalataya, yung mga kasama natin sa Livingston kung walang pananampalataya, hindi may pagpapatuloy ang mission work dito. Amen. We walk by faith, not by sight. Number 3, where we understand spiritual things by faith. Hebrews 11 verse 3. Open natin ang ating Bible para magising-gising tayo mga kapatid. Amen? Hebrews chapter 11 verse 3. Okay? Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Amen? By faith, di ba? Naiunawaan natin ang mundo. Okay? At ang salita ng Diyos. Amen? We understand in spiritual things dahil sa pananampalataya. Kaya kung wala tayong pananampalataya, mga minamahal na kapatid, kahit yung tithe, hindi natin maibibigay sa Panginoon. Kahit yung offering, kahit yung pagsali, kung bakit ka nagsasali sa mga ministries like choir, music, hindi mo maiintindihan yan kung wala kang faith sa Panginoon. Amen? Kaya nga tayo, kung inuuna natin yung salvation first, na magkaroon sila ng pananampalataya bago sila mag-involve sa gawain ng Panginoon. Bakit? Dahil kailangan muna nilang maligtas kung magitan ng Panginoong Kristo. Kailangan muna nilang tanggapin, kailangan magkaroon muna ng faith. Yun po yung una, yun po yung pinakauna, hindi po yung hinuhuli. Amen? Yun po kasing religion, mga sekta, hinuhuli yung faith, inuuna yung works. Amen? Faith po muna. Kasi kapag walang faith, hindi niya mauunawaan kung ano yung ginagawa niya para sa Panginoon. Kaya faith po muna mga minamahal na kapatid. And then number 4, we pray by faith. We pray by faith. Amen? Mark 11, verse 22. Saan po natin? Malapit na po tayo mga kapatid. Mark chapter 11, verse 22. And Jesus answering said unto them, have faith in God. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Have faith in God. Amen? For verily I say unto you, that whosoever shall say unto his mouth, unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he have shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. In verse 24, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive him, and ye shall have them. In verse 25, and when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive your trespasses. Amen? May kita po natin sa verse 24, kapag nag-pray ka daw, paniwalaan mo. Walang silbi ang prayer kung hindi ka naman naniniwala. Amen. Diba?
Lord, salamat po sa iyong biyaya. Kayo na po bahala sa aming mga kailangan. Amen? Tapos pagkatapos po mag-pray, bigla ka magtulutan. Kung ano kaya yung ulam namin natin. Amen? Walang naman yung aking pusa. Walang sahod si Mister. Amen? Paano na kaya? Ano sabi doon? But when you pray, anong kasunod? Believe. Amen? Amen. Believe. Kapag mananalangin daw tayo, maniwala tayo. Amen? Magkaroon tayo ng pananampalataya. Kasi kung walang pananampalataya yung prayer natin, that is nothing. Anong silbi? Nag-pray pa tayo. Amen? Kaya mga kapatid, faith, don't limit the faith. Di ba? Huwag mong lilimitahan ng pananampalataya. And that's number 5. And we give by faith. Nagbibigay tayo ayon sa ating pananampalataya. Kaya minsan mahirap magbigay kasi walang faith. Diba? Pero kung may faith ka na nagbibigay ka, napakagaan ng lahat. Diba? Sa ating pagtatapos, we are saved because others sacrifice through faith promise offering. Kami, naligtas kami kasi meron din nagbigay para makapagtayo ng gawain doon sa lugar ng Facebook. Kung kami naligtas, doon ako nakilala sa Panginoon. Pero kung walang nagbigay para doon sa gawain ng Panginoon, di ba lalo yung pastor, yan yung una nagbibigay. Yan yung una nagsisacrifice. Iiwan niya yung trabaho niya para makapag-share ng gospel. Yan yung una nagbibigay. Kung walang nagbigay doon sa lugar na yun, sa lugar ng Facebook, hindi kami makakilala sa Panginoon. Amen? Kung walang nagbigay para sa Panginoon dito sa lugar na ito, do you think mga nandito, mga nanampalataya na nandito, makakilala kayo sa Panginoon? Matatanggap niyo yung buhay na walang naman. Magkakaroon kayo ng diba? Hindi. Dahil po yan sa pagtutulungan ng mananampalataya. Kaya nagkaroon ng gawain sa Kristo. Amen? Now, nasabi dito, now it is our turn. Ito naman yung ating pagkakataon to be used by God to reach others. Amen? Ito naman yung pagkakataon na may maligtas sa ibang lugar. Makapagtayo doon ng vision. Makapagtayo doon ng gawain. So let's support visions. Be a partner of the vision. Commit to faith promise of Him. Amen? Mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo yung mga pictures ng mga missionary na sinusupport natin. Okay? Diyan po ba, Brother Andrew? I-introduce ko po sa inyo. Ipapakilala ko po sa inyo. Napag-isipan nyo na ba kung magiging part kayo ng faith promise giving? Bibigyan po natin ng bawat isa ng isang linggo. And then, mag-re-recommit po tayo sa Panginoon. Gagawa ko ng papel, susulat niyo po ulit doon kung ano yung pinag-pray niyo sa Panginoon. Okay? Para po doon ako mag-base kung sino yung magtutuloy, itutuloy natin suportahan at kung sino yung itapat natin. Okay? So, sa linggo, i-announce ko ulit yung kung sino. Okay? Tingnan po natin. Picture. Ayan. Ito po si Pastor Joshua Tubero, Bethel Baptist Mission, Santa Maria, Bulacan. Okay? Sinusupport po natin yan si Pastor Joshua. Send out po yan ng Laloma Baptist Church. Sa Santa Maria, Bulacan po sila. Okay? Kaya pakita ko sa inyo para alam yung itsura. Ayan si Preacher Saifin. Ito yung asawa niya. Asawa niya. Sa Valenzuela sila. Valenzuela Baptist Church yata yung pangalan ng simbahan. Si Preacher Saifin, hindi pa siya pastor. Preacher. Okay? Siya yung nangangasiwa doon sa Valenzuela. Ito naman si Preacher Melbourne Cardona. Mga taga-Laloma yan. Okay? Preacher Melbourne. Next. Ito si April Ante. Ito yun, April Ante. Yan yung kasama ni Pastor Joshua sa Santa Maria Bulacan. Okay? Yan yung worker niya doon. Mga nagtutulong sa bata. Yan. Okay? Next. Si Sherry Escalan. Yan yung sa Pandi Bulacan naman siya. Yung pastor niya, hindi pa natin nasusupport yung pastor niya. So, siya pa lang na worker.
missionary. Ito si Faith. Ay, ano si Faith? Si Sunshine Marquez. Okay, si Sunshine Marquez sa Montalban, Rizal. Okay? Doon po siya nakadestino. Okay? Next. Ito naman, foreign sa Israel. Si Januario Montenegro. Okay? Siya po yun. Nakikita nyo yan sa mga missions conference na pupuntahan natin. So, pag nakita nyo siya, di ba, kamayan nyo. Next. Ayan, si Bang Sorsing. Torsing. Sa Thailand, di ba? Ayan. Parang may kamukha dito yan. San Jose. Okay, next. Ayan, si Yong Chong Leng Sayu sa Laos siya at sa Thailand. Di ba? Nagpunta na yun dito last time. And then next, ayan, si Zama Ming Sawi sa Malaysia. Ayan. Nag-propose na siya sa ano niya, kasintahan. Ito siya, ito. Isa siyang Malaysia. Okay? For mga sila. Dito sila nag-aral sa Beta ni Makati sa Philippines for 5 years. Nag-aral sila ng vision. Ngayon, babalik sila sa bansa nila, tuturuan nila yung mga kapitbahay nila, yung mga kababayan nila. Okay? Next. Ayan, si Bin Chandru. Okay? Basta ang tawag sa kanya, Mr. Bin. Sa Cambodia. Ando na po siya ngayon sa Cambodia. Ang laki po ng bahay sa bahay nila. Parang doble na ito. Okay. Kasi malaki yung nila yung sport nila. Propeta nila. Tapos yan, kasal po nila yan. Yung kasi yung tradition ng yung asawa. Okay. Ngayon, buntis na yung asawa niya. Okay. Next. Yan, si Adams Darko Adam. Ghana, Africa. African po siya. Okay. Sa Ghana. Okay. Yan, available pa po yan. Gusto nyo maging yan sa inyo. Okay. Next. Mga missionary yan. Pupunta parehas pangalan. Si Jaire Matempo yan. Jaire Matempo sa Canada. Okay? Next. Jaire yan Ayan si Naika Wilson. Pareha silang Canada noon ni Jaire Matempo. Magkasama sila sa isang mission board. Magkasintahan yata sila. Next. Ayan si Mildred Agudon. Yan naman po ay sa Mexico po yan. Mexico sa US. Okay? Doon po siya naka-assign. Next. Ayan, ang Monderin family sa Italy. Okay? Rome, Italy. Diba yung Italy doon po nang nagkaroon ng Okay, next. Ayan, siya yung director ng BMBM. Yung pinapasa ko sa inyo. Sa inyo gumagawa. Si missionary Ray. Next. Ayan, Joycel Harder. Kalimutan ko kung saan bansa siya. Okay. Next. Next. May next pa ba? Okay. Ito naman yung yung sa To The Jew. Report yan. Ay, hindi ko nababasahin papasok ko na lang siguro sa GC. Balik na po natin. Yan. Sila po yung mga, Jonathan Hooker. Diba? Mga missionary po yan doon sa Israel. Kaya ang target po nila, mga Hudyo, yun po yung sineshare nila ng class. Next. Yan. Yan? Yung report po nila yan. Ayan, mga report po nila yan. Ayan, January, February, 2020. Yan po yung mga report nila, yung mga ginawa nila. Okay? So yan, papasok ko na lang sa GC para mapasa ko. Okay, wala na ba itong kasunod, brother? Amen? Si Joycel Harder. Amen? So yun po yung faith promise offering. Faith promise commitment, mga minamahal na natin. I hope and pray na naiintindihan po natin. Amen? At kung saan po napupunta yun, yan po yung napupunta sa mga missionary. Hindi po yung napupunta dito sa atin. Inilalabas po natin yung mga pera na yan para makasuporta po at maraming maligtas na tao. Ang purpose po yan para
sa ikalalaganap ng salita ng Diyos para may mga maligtas. Diba? Hindi lang tayo yung maligtas, hindi lang tayo pupunta sa langit. Idamay natin yung iba na mapunta rin sila ng langit. Amen? Amen. Diba? So, yung trabaho na hindi natin kaya magpunta ng ibang bansa, tama po ba? Amen. Diba? Mag-ambag na lang tayo kung hindi natin kaya. Tama po ba? Diba? Kesa naman pupunta tayo doon, gagastos tayo ng libo-libo. Diba? Tapos, pagpunta natin doon, wala tayong pagkain. Diba? Kaya nga ang ginagawa ng mga Baptist Church, nag-aambagan sila para yung isa na lang yung pupunta doon sa ibang bansa kung hindi natin kaya. Mag-aambagan na lang. Okay? Amen? So ito po yung pinag-usapan sa Biblia at kailangan din natin gawin ito. Kailangan natin tularan kung totoong tayo ang Church of God. Amen? Kung totoo tayong church, kailangan natin gawin yon. Amen? So mga kapatid, tayo po'y manalangin, lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan, dakila sa lahat. Salamat po Panginoon sa inyong pong mensahe. Patungkol po sa pagbibigay namin sa faith promise. Nawa Panginoon, kami po ay maging faithful. And next week Panginoon, ipe-present po namin sa inyo ang pinalangin namin na amount kung magkano ibibigay namin. Panginoon, nawa Panginoon, tulungan niyo po itong mga kapatiran, bawat isa sa amin na kami rin po ay maging part at hindi po masiguro Panginoon ang bawat isa sa amin. Nawa, umilos kayo mindfully kung magkano halaga Panginoon. Hindi po ito nadadaan sa malaki. Kahit barya, kahit maliit Panginoon, kung kaya namin ibigay Panginoon, masaya namin ibigay ng may puso. Panginoon, alam ko po na i-honor mo po ito ay pumupupay sa aming pong Panginoon. Tulungan niyo po mga kapatiran na magkaroon ng faith sa kanilang mission giving na pagbibigay Panginoon. Karoon po kami ng lubos na pananampalataya sa bagay na ito. Hindi sa aming time at sa offering Panginoon. Nawa hindi po ito maging kabigatan Panginoon sa buhay ng bawat isa. Salamat po Panginoon sa inyong mensahe. Ito po nawa ay may tanim sa aming puso at isipan. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.